Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Jovert Dinoy, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, sabay-sabay na tinanggap ng tatlo ang utos. Pagkatapos, umalis muna dito si Heifeng at ang kapitan ng Imperial Guard at tumalikod para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Ang espesyal na sagong nakaputi ay nanatili sa kinaroroonan niya, naghihintay sa susunod na pagsasaayos ng may-ari ng nayon. Tumingin ang may-ari ng nayon sa iilang gwardya sa tabi niya. Send the 8 best men to follow Bai Yi up. Remember, these 8 people must be led by Bai Yi. I need them to forget where they were originally when performing their tasks. Off. Ang mga salita ng may-ari ng nayon ay karaniwang nagbigay ng malaking katiyakan sa sagong nakasuot ng puti, kitang-kita na ang mga taong ito ay napakakapangyarihan, at dahil lagi nilang pinoprotektahan ang kanilang sarili, ang kanilang katayuan ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao. In terms of position, syempre mas mataas ang White Envoy kaysa sa kanila, pero in terms of status, sobrang hiyang-hiya talaga siya. Ito ay tulad ng mga tagapaglingkod sibil sa korte ng imperial na nakaharap sa sikat na eunuko sa tabi ng emperador. Syempre mahalaga at mas mataas ang posisyon ng mga civil servants, pero kapag nakikipagkita sa mga sikat na unit, kailangang ibaba ang ulo ng mga civil servants. Natural na naiintindihan ng may-ari ng nayon ang mga patakaran, kaya ito ang dahilan kung bakit partikular niyang sinabi ang mga salitang ito sa kanyang mga bantay. Naiintindihan naman ng subordinate ko. Tumango ang may-ari ng nayon at tumingin sa sagong nakaputing damit. Sige, sige. Thank you, Master. Todo out ang mga subordinate ko para tapusin ang mga task na itinalaga mo. Tumango ang may-ari ng nayon at hindi na nagsalita pa. Sinulyapan ng sagong nakaputing damit ang 8 gwardya na tumayo, ang 9 na tao ay tumango sa isa't isa, at sa susunod na segundo lahat sila ay lumipad diretso sa langit. Ang 9 na tao ay direktang isang koponan, at hindi sila nagdagdag ng anumang karagdagang porma sayon. Napakabilis nila, pagkatapos ng lahat sila ay ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay, kahit na hindi pa sila nakipagtulungan sa espesyal na sugo na puti, ang taset na pagkakaunawaan sa pagitan ng mga master ay medyo madali. Walang bagay sa paligid. Ang 9 na tao ay mabilis na lumipad sa tuktok, at pagkatapos ay natuklasan nila na ang pinagmulan ng pagulan ng dugo ay isang malabong puti at itim na ulap. Dahil hindi naman masyadong madilim, kapag tumangala mula sa ibaba, madaling natatakpan ng mas maliwanag na puting liwanag sa kalangitan, natural, hindi madaling mahanap ang mga pahiwatig. Ngunit ito ay walang nakakagulat, pagkatapos ng lahat, ito ay isang normal na kababalaghan. Kung uulan, syempre may itim na ulap. Nakakaibang pakiramdam dito, sumimangot ang sagong nakaputing damit, hindi ko alam kung mayroon kang ganitong pakiramdam, ngunit nararamdaman ko ito ngayon, ibig sabihin, walang anumang bagay sa paligid ko, ngunit palagi kong nararamdaman na mayroong lahat sa paligid ko. Ang pakiramdam na ito ay napakasalungat, kahit na naialistic, ngunit ito ay palaging nagpaparamdam sa iyo ng sobrang totoo sa loob ng ilang sandali. I feel this way too, parang may mga invisible na malalaking kamay sa paligid natin, basta-basta nakahawak at bumabalot sa atin, hindi naiwasang pumayag ng isa sa kanila. Nakatingin sa 7 pang tao, lahat sila ay tumango. Kumunat ang noo ng sagong nakaputing damit, kung napakaraming tao ang nakakaramdam ng ganito, nangangahulugan ito na hindi ito isang ilusyon, ngunit malamang na totoo. How about we spread out a little bit and look around, however, remember not to spread too far apart para kung ano man ang mangyari, makapagtipon tayo sa lalong madaling panahon, utos ng espesyal na sugo na nakaputi. Oo. 8 tao ang sabay-sabay na tumugon.
Ang pagsama sa hari ay parang pagsama sa tigre, kung susundin nila ang may-ari ng nayon, natural na mas mataas ang kanilang katayuan kaysa sa iba, gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay isang medyo mataas na panganib na propesyon, kapag ang may-ari ng nayon ay hindi nasisiyahan, sila ang malamang na maparusahan. Sa pambihirang okasyong ito, 2 beses na binanggit ng may-ari ng nayon na gusto niyang sundin nila ang utos ng espesyal na sugo na nakaputi, natural, naunawaan nila ang kahalagahan ng mga salitang ito at ang pangangailangan ng pagsunod sa mga utos. Sa makatuwid, halos hindi na iniisip ng 8 tao kung tama o mali ang pagkakasunod-sunod ng espesyal na sagong nakaputi, basta may hiniling siya, gagawin nila agad. Kasama ang sagong nakaputi, mayroong 9 na tao sa kabuuan, lahat sila ay gumamit ng sarili nilang lakas ng demonyo para iwasan ang mga posibleng panganib sa paligid. Sa kabilang banda, ang paggamit ng demonyong enerhiya upang makita ang anumang posibleng sitwasyon sa paligid mo ay walang alinlangan na pinakatumpak. Ngunit ang ideya ay maganda, at ang katotohanan ay napakapayat. Pagkatapos ng maraming trabaho, ang kakaiba ay walang nakita sa grupo. Hindi tama. Ito ay ganap na mali. Paanong walang natuklasan? Biglang tumawa ng mahina ang espesyal na sagong nakaputi. Seeing everyone's confusion, he said coldly, tama na kung wala kang mahahanap, pag may nahanap ka, I think it's abnormal. Alam mo ba ang ibig sabihin na walang silver dito? Pagkarinig nito, may mabilis na nakaunawa, espesyal na sugo, ang ibig mong sabihin ay ang napakalakas na ulan ng dugo ang bumagsak mula rito at nagdulot ng napakaraming casualty sa atin, tapos, kahit gaano pa kadali ang bagay na ito, mayroon pa rin itong kahihinatnan, maliit na komplikasyon, ngunit ito ay malinis at walang mga problema, sa katunayan, ito ang pinakamalaking problema. Malumanay na ngumiti ang espesyal na sagong puti, ikaw nga ang trumpo sa kamay ng may-ari, tama ka. Dati, maraming elite ang hindi nasiyahan at halos magrebelde sa ibaba, bagamat walang gaanong sinabi ang sagong nakasuot ng puti sa mga oras na iyon, ang totoo ay pinag-iisipan niya ang sarili niyang mga pagkakamali sa kanyang puso. Hindi siya direktang superior nila, kaya wala siyang pressure mula sa mga direct superior niya, at halos hindi sila magkasundo, at wala siyang nararamdaman sa isa't isa, gayunpaman, palaging mahigpit niyang hinihiling sa iba na magsagawa ng mga utos, kaya mayroon siyang mga resulta. Sinubukan din niya ang lahat para baguhin ito, gaya ngayon, bagamat wala siyang dapat ikatakot sa utos ng may-ari. Alam niyang kung gusto mong magkaisa ang mga tao, hindi mo lang sila dapat kumbansihin sa pamamagitan ng iyong bibig, kundi maging malapit sa iyo sa kanilang mga puso. Ang angkop na papuri ay maaaring mabilis na mapahusay ang damdamin ng bawat isa. Espesyal na sugo, pinuri mo ako, sinunod ko lang ang iyong mga salita, napaka-humble naman ng lalaking pinuri. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kanyang bahagyang masaya na ekspresyon at paggalang sa kanyang sarili, alam ng espesyal na sugo na nakaputi na ang hakbang na ito ay talagang napaka-epektibo. Espesyal na sugo, ano ang susunod nating gagawin? Mabilis na tanong ng isa pang tao. Bahagyang kumunot ang noo ng sagong nakaputing damit at tumingin ng mabuti sa paligid. Wala akong ibang magandang paraan, isa lang ang trick ko. Matalo. Matalo. Oo, since hindi kita mahanap doon, pero feeling ko parang may nakapaligid sa akin ng mahigpit, tapos mag-aaway na lang ako. Paggalugad ng kathang-isip sa katotohanan, sa tingin ko ang pamamaraang ito ay katanggap-tanggap. Sa sitwasyon ngayon, sa totoo lang, wala na talagang ibang mas magandang paraan, kung buong lakas. Tayong umatake, walang ibang paraan para malaman kung ano ang sitwasyon ng kalaban. Ilang iba pang mga tao ang nakarinig sa plano ng sugo ng puting damit at tumango bilang pagsang-ayon. Malamig na ngumiti ang espesyal na sagong nakaputi, hindi naman siya nagmamadaling maglabas ng utos para simulan agad ang operasyon, tumingin muna siya sa paligid at pinagmasdan ang sitwasyon sa paligid. Kung tama ang hula niya, ang pinakamalamang na posibilidad dito ay hindi patay ang halimaw, at kung hindi siya patay, natural niyang maririnig ng malinaw ang mga sinasabi nila rito. Ang espesyal na sugo na nakaputi ay naghihintay ng kanyang reaksyon, kung siya ay masyadong mag-react, tiyak na alam niya ang katotohanan na ginagawa nila ito, at dapat ay wala siyang mapagtataguan, kaya malamang na siya ay magpakita ng masunurin. Ito ay syempre ang pinakamahusay na sitwasyon, pagkatapos ng lahat, ito ay nagsisave sa kanila ng maraming problema. Gayunpaman,
Pagkatapos mag-obserbo ng ilang sandali, hindi niya nalaman na sinadya ng kabilang partido na gumawa ng tunog. Hindi siya nagpanik, ang mga ito ay pasok sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng pag-uugali ay normal, walang mamamatay hanggang sa makarating sila sa Yellow River. Nais din niyang makita kung gagana ang pamamaraang ito. Okay, dahil may gustong sumubok sa pamamaraan natin, subukan natin siya. Nasaan ang mga general? Malamig na bamantong hininga ang sagong nakaputing damit. Naghihintay ako, sabay-sabay na tugon ng 8 gwardya, at sabay-sabay, lahat sila ay gumamit ng sariling lakas sa kanilang mga kamay. Basta't nagutos ang sagong nakaputing damit, agad silang maglulunsad ng pag-atake. Ang 8 tao ay kasalukuyang nakaharap sa magkaibang direksyon. Ang layunin ay kapag ang pag-atake ay inilunsad, ang nakakasakit na firepower ay maaaring direktang masakop ang buong field. Makinig sa aking mga utos at ihanda ang lahat. Handa na ang lahat sa isang iglap. Tamaan mo ako ng malakas mula sa 8 direksyon. Kasunod ng utos na ibinigay ng espesyal na sugo sa puti, 8 pag-atake ang inilunsad sa isang iglap, bagamat maswerte ang espesyal na sugo na nakaputi, higit siyang tumatanaw na nagmamasid sa sitwasyon sa kanyang paligid. Boom! Nang lumabas ang 8 pag-atake, mabilis na natuklasan ng envoy na nakaputi ang mga pahiwatig sa bawat isa. Kakaiba, napakakakaiba, ang 8 pag-atake ay talagang may sariling direksyon, ngunit ito ay malinaw na ang mga pag-atake na nakadirekta pababa o sa harap, kaliwa, at kanang direksyon ay normal lahat, ngunit sila ay pataas lamang, tuluyang nawala ang pag-atake matapos matamaan ang hindi nakikitang bagay. Alam ng sagong nakaputing damit na ang sikat na tindahan ay may takip upang protektahan ang buong villa, kaya ang pag-atake pataas ay maaaring maharangan ng takip. Gayunpaman, alam ng puting sugo na hindi lang ganoon kasimple. Malapit na ba yung cover sa gilid ko? Ito ay posible, ngunit ang kanyang intuition ay nagsasabi sa sugo sa puti na ang posibilidad na ito ay napakababa. Sa pag-iisip nito, ang espesyal na sagong nakaputi ay nagtaas ng kanyang kamay at tumingin sa tuktok ng langit. Sa tingin ko ang problema ay maaaring natagpuan, lahat ay nakikinig sa aking mga utos. Oo, 2 tao ang magmamasid sa sitwasyon sa kaliwa, kanan at ibaba para sa akin, habang ang iba pang 6 na tao ay sasabog ako mula sa itaas. Oo, hindi ginawa ng 6 na tao ang naisip niya, at direktang inatake muli ang langit. Sa katunayan, ayon sa sentido komon, ang unang gawain ng 8 taong ito na dumating sa puting sugo ay dapat na salakayin muna ang Heion. Pagkatapos ng lahat, ang Heion ay ang pinakamahalagang lugar na nangingibabaw sa ulan ng dugo. Sa makatuwid, upang malutas ang problema, kailangan muna nating lutisin ang ubod ng problema ng mabilis. Pagkatapos matuklasan ang problema, medyo suwail ang espesyal na sagong nakaputi. Gayunpaman, wala sa 8 tao ang may anumang pagdududa. Anyway, tatamaan kami kahit saan mo ituro. Ang pangunahing bagay na pinagtutuunan ng pansin ng isang grupo ng mga tao ay ang pagtitiwala. 6 na pag-atake ang agad na sumabog sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang pag-atake. Hindi na ito direktang nilamon nang tumama ito sa langit, ngunit may lumabas na bahagyang liwanag ng pagsabog. Pagkakita nito, ngumiti ng mahina ang espesyal na sagong nakaputi. Hindi mo na kailangang magtago, lumabas ka na. Alam kong hindi ka patay. In fact, I have always suspected that you are not dead. You are so powerful. How could you be completely dead in one blow? Malamig na tumangala sa langit ang espesyal na sugo na nakaputi, na parang nakikipag-usap sa hangin. Para sa isang sandali, ang buong eksena ay napakatahimik. At kahit na sa ganitong katahimikan, ito ay bahagyang awkward. Sa lupa, ilang subordinate ang tumingin sa eksena sa itaas at hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba. Master, anong ginagawa ng Special Envoy in White? Parang nakikipag-usap sa hangin, mahinang tanong ng nasasakupan sa may-ari. Sa di kalayuan, mukhang tanga ang sagong nakaputi. Kung tutusin, dinala niya ang kanyang piling tao. Tiyak na nakakahiya kung haantong siya sa ganito. Bahagyang itinaas ng may-ari ng nayon ang kanyang kamay at ngumiti. Kung ipaubaya mo ang mga bagay sa iba, dapat mong walang pasubali na magtiwala sa paghuhusga at pagpili ng taong iyon. Kumpara doon, mas malapit siya sa atin, di ba? Natural, mas malalaman niya kaysa sa iba. Marami tayo. Bakit tayo mag-isip-isip kung ano ang gusto niyang gawin? Pagkarinig nito,
Ibinaba ng subordinate ang kanyang ulo, I understand. Marahang itinaas ng may-ari ng nayon ang kanyang ulo at tumingin sa langit, bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang ginagawa ng puting sugo, sigurado siyang may natuklasan ang puting sugo sa itaas. Marahil, malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang nangyayari sa ulan ng dugo na ito, at malalaman din natin sa lalong madaling panahon kung paano haharapin ang ulan ng dugo na ito, malapit na ang sagot, sabi ng may-ari ng village. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumigaw ang isang nasa tabi niya na nasa ilalim, Master, tingnan mo dali. Nanlaki ang mga mata ng may-ari ng nayon, at labis siyang nagulat, sa sandaling ito, isang malaking network ng dugo ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas. Tinakpan niya ang langit na parang lambat, ngunit kung ikukumpara sa lambat, mas malaki ito. Ito. Ano ito? Tumingin ka sa langit. Hindi lamang ang may-ari ng nayon, kundi pati na rin ang kapitan ng gwardya at ang abalang Heifeng ay natuklasan din ang kakaibang kababalaghan na ito sa kalangitan, bagamat napakabilis. Ang pulang dugo na lambat na pangingisda ay kumikislap ng bakas ng dugong pulang ilaw, inihayag ang tunay na anyo nito, at mabilis at ganap na nawala. Gayunpaman, ang sulyap sa kanyang tunay na katawan ay talagang nakakagulat at sapat na kahanga-hanga para tingnan ng lahat. Sa langit, nakita din ng espesyal na sugo na nakaputi at iba pa ang eksenang ito, dahil mas malapit sila, mas masinsinan ang pagkabigla, bigla siyang natigilan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!